Wala na naman, dahan-dahan pang lumapit sa kanya. Adrian naman, maluha-luha ang bulok ni Celeste. What? Mamaya ka na umiyak dahil hindi pa ako nagsisimula, nagtawanan pa ang saksi sa kanilang proposals. Celeste Gonzalez, will you marry me? Wala nang maraming dada at gusto kong pakasalan mo. Sumimangot ang iba subalit hindi si Celeste dahil ito na ata ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay niya. Paano kung ayoko? Anak, ayaw ni nanay mo, tatanggihan yata ako, kailangan ko na ata siyang kidnapin at itago sa isla para mahalin niya ako, diba? Opo, Papa, gawin mo po, pagsuporta pa ng bata kaya naman napuno ng tawanan ang living area. Muling tumahimik ang lahat at nagtama ang paningin nila para bang huminto ang oras habang titig na titig ang mga mata nila sa isa't isa. Sasagutin mo ba, love? Pakakasalan mo ba ako? Yes. Pakasalan kita, nagpalakpakan ng lahat nang marinig nilang lahat ng sagot ni Celeste. Saksi ang lahat kung paano hinalikan at niyakap ng binata ang babae. Lahat sila ay masaya dahil sa wakas matapos ang matagal na paghahanap, nakita na nila ang taong magpapasaya at magmamahal sa kanila. Wakas, hindi mo ari ni Adrian kung dapat ba siyang matuwa o mainis dahil sa loob ng 5 taon, parang multo na paulit-ulit siyang dinadalaw ng babaeng naka one night stand. Parang isang sirang plaka na paulit-ulit tumutugtog sa kanyang isipan ang kanilang gabing magkasama, isang gabing mistulang isang iglap lamang, ngunit nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang puso. Alam kong gwapo ako, Adrian, pero huwag mo naman sanang masyadong troublemayan. Daig mo pa ang binagsakan ng langit at lupa. Chill lang, malamig na tura ni Vincent, ang kanyang kaibigan. Mas lalo lamang sumasakit ang ulo niya sa tuwing naiisip ang kanyang katangahan. Bakit ba hindi niya kinuha ang numero ng babae noong gabing iyon? Para siyang isang tandang nakakita ng ginto, pero hinayaan niya itong mawala. Ang init naman ng ulo mo. Ikalma mo lang, dahil 5 taon na ang lumipas. Sana noon mo pa hinanap ang babaeng yun. Sa tingin mo ba? Hindi ko ginagawa, sadyang hindi lang siya mahanap. Hindi ko kagustuhang hindi siya makita. Sadyang hindi pa siguro ito ang tamang panahon, sagot ni Adrian na ikinapailing ni Vincent. Para siyang isang sirena na umaasa sa isang barko na hindi na babalik. Paano kung may asawa at anak na pala siya ngayon? Hindi mo ba naisip na ang tagal na ng panahon nang mangyari yun? Panigurado, hindi ka na naalala ng babaeng yun, segunda ni Vincent na mas lalo lamang nagpasama sa mukha ni Adrian. Isang kabaliwan ba kung aaminin ni Adrian na iniibig niya ang babaeng isang beses lamang niyang nakasama? Hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Maging ang kanyang pangalan at mukha ay hindi niya batid. Marahil, isa na siyang ganap na baliw. Para siyang isang pasang naghahabol sa kanyang buntot. Mabuti pa, hayaan mo na lang yung problema mo sa babae. Mag-focus ka muna sa kumpanya dahil balita ko, nasa maayos na lagay na to ngayon. Pwede ka na rin siguro mag-unwind next week. Iyan ang gagawin ko matapos kong may set kay kuya ang mga reports ko. Kailangan ko muna sigurong magbakasyon para lumino ang isip ko. Buti na lang at hindi lagi ang mysterious woman mo ang iniisip ko, ani Vincent. Hindi na muling nagsalita si Adrian, bagkus ibinalik niya ang kanyang paningin sa computer. Naroon ang mga report na kailangan niyang tapusin ngayong araw. Hahayaan na muna niya ang babae, at saka na lamang itong iisipin muli. Siya si Adrian, isang ko sa kumpanya ng kanilang pamilya. Siya ang kasalukuyang namamalakad dahil nasa honeymoon vacation ang kanyang nakatatandang kapatid. Para siyang isang sundalo na kailangang tapusin ang kanyang misyon. 5 taon na ang nakalipas nang makilala niya ang babaeng literal na bomb-aliw sa kanya magpahanggang ngayon. Sinubukan niya itong ipahanap, subalit nabigo siya. Tandang-tanda pa niya kung paano niya ito nakilala sa bar, ang isang gabi na sumire sa kanyang pananaw sa lahat ng babae, ang nagmulat sa kanyang mga mata na maaari pala siyang mahulog ng ganoon kabilis. Ipinagdarasal ni Adrian na muli niyang makita ang babaeng iyon dahil handa siyang isugal ang lahat, makilala lamang ito. Para siyang isang sugarol na handang ilagay ang lahat ng kanyang pera sa mesa. Samantala, sa probinsya ng Tarlac, kung saan sa isang napakalaking hasyenda, isang magandang dilag ang pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan. Siya si Celeste, tubong Batangas. Sa edad na 20, nagkaroon na siya ng anak nang hindi sinasadya matapos siyang lokohin ng kanyang 4 na buwan na nobyo. Sumama siya sa kanyang kaibigan sa isang bar at doon nagpakalasing. Nangyari ang hindi niya inaasahan,
lalo na nang malaman niyang nagbunga ito. Labis na pinagpapasalamat niya dahil isa itong biyaya sa kanya. Para siyang isang rosas na sumibol sa isang disyerto. Nanay, malakas at nakakabinging tawag ng batang lalaki na madumi na naman ang suot na kamiseta. Puno ng putik ang buong katawan habang dala ang isang bulok na basket at isang bag na gawa sa kahoy. Narito po ang mga manggang kanyang inani. Nathan, ano na naman ito? Bakit ang dumi mo na naman? Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo na huwag kang kukuha ng mangga? Nay, ibebenta ko po kasi ito sa mga tao sa hasyenda saka po sa school para po may pambaon ako. Anak naman, pwede ka namang manghingi sa akin. Alam mo naman na ayaw ni nanay na nagpapagod ka. Bawal sa'yo yun, puno ng pag-aalalang sabi ni Celeste sa kanyang anak. Nanay ko, malakas po ako. Tingnan mo po ang muscles ko, pinapakita pa ng anak ang kanyang braso. Natawa naman si Celeste dahil sa napakakulit niyang anak. Big boy na po ako, dagdag pa nito. Para siyang isang ibong umaawit sa kanyang kaligayahan. Sige na nga, basta pumasok ka na sa loob ha. Tapos maligo ka na rin, tapos kumain ka na ng merienda mo. Nakapatong siya sa kabinet sa silid natin. Okay opo, nanay ko. Pinanood na lamang ni Celeste ang kanyang anak na tumakbo patungo sa mansyon. Kinuha niya ang mga manggang pinitas ng anak saka ito dinala sa may poso. Hinugasan niya ang mga ito at inilagay sa maliliit na plastik upang may benta ng anak. Oo. Si Nathan ang bunga ng gabing iyon, ang pagkakamali sa paningin ng ibang tao, subalit isang biyaya naman para kay Celeste dahil ang kanyang anak ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanya. Dahil na rin sa pinagdaanan niya, 3 kapatid at ang kanyang inang may malalang karamdaman, kinaya niya kahit na ilang beses na siyang sumuko, pero dumating ang ilaw sa madilim niyang mundo. Para siyang isang parol na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Ang lalim ng iniisip natin, Celeste. Nagpasaway na naman ba ang inaanak ko o baka naman naubusan na naman ng budget ang pamilya mo, singit ni Marco, ang kanyang sirenang kaibigan, sirenang may napakagandang katawan at gwapong mukha. Ugali mo ba talagang hindi gumawa ng ingay? Gusto mo talagang maaga akong makipag-meet kay San Pedro? No girl, kanina pa kita tinatawag, pero titig na titig ka sa manggang hawak mo. Hindi ko nga alam kung anong meron sa manggang yan at 3 minuto kang nakatitig dyan, saka pa siya nito inirapan. Kumuha pa ito ng hilaw na mangga saka kinagat. Para siyang isang anghel na nagpapakita ng kanyang ganda. Malalagot ka kay Nathan yan, Marco. Hindi mo ba alam na ibebenta niya yan? Isa lang ang bawas. Napakadamot talaga ng anak mo. Kanino ba nagmana yan ha? Sa tanang buhay ko, pangalawa ang anak mo sa mga masungit at wise na nakilala ko. Nangunot naman ang kilay ni Celeste sa sinabi nito. Sino naman yung isa? Yun ba? Ang pinsan kong si Adrian. Wise at masungit ang lokong yun. Parang anak mo lang. Minsan nga kapag kausap ko ang anak mo, pakiramdam ko, kausap ko siya, ani Marco. Normal lang naman sa bata ang maging masungit, sagot ni Celeste. Iba ang kasungitan ng anak mo. Oo na. Ano bang kailangan mo? Bakit narito ka na naman? Wala ka bang trabaho ngayon sa Manila? Hindi ba sa susunod na linggo pa lang dapat ang uwi mo? Dahil sa pinsan ko, nauuwi ka dito sa hasyenda. Kailangan ko siyang samahan dito tapos babalik ako sandali sa Manila. Bakit? May papabili ka ba? Tumaas pa ang napakagandang kilay ng kaibigan na mistulang inukit ng isang magaling na sculptor. Teka, ang pinsan mo magbabakasyon dito sa hasyenda. Walang sinabi sa akin si Sir Lucas. Biglaan lang kaya ako narito para ipalinis sana ang isa sa mga guest rooms kung hindi mo mamasamain. Saka kung wala kang ginagawa. Alam ko naman na ngayon ka lang nakapagpahinga dahil sa mga anak ng pinsan ko. Oo naman, walang problema sa akin. Trabaho ko naman to. Salamat nga pala. May isa pa akong tanong, saka naging seryoso ang usapan nilang dalawa. Nakaramdam na rin ng matinding kaba si Celeste dahil parang alam na niya ang sasabihin nito. Para siyang isang ibong nahuli sa isang bitag. Huminga ka, namumutla ka na, pinisil-pisil naman ni Marco ang kanyang nguso. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Mas lalo lang akong kinakabahan kapag ganyan ka eh. Hindi mo ba naisip na hanapin ang ama ng anak mo? Napahinto si Celeste sa kanyang ginagawa. 5 taon na kaya ang lumipas. Sa tingin mo ba, makikilala niya pa ako? Baka nga may asawa na yan eh. Hindi ba't karapatan naman ng bata na makilala ang ama niya? E di kung may asawa na pala ang loko kong yun,
Aidmanda natin para makakuha ka ng malaking sustento, biro pa ng kanyang kaibigan. Baka nakakalimutan mo, abogado ako. Para siyang isang anghel na handang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Loko, masaya naman ang anak ko. Tsaka hindi niya tinatanong ang tungkol sa ama niya. Sa tingin ko, mas mabuti pa na kaming dalawa na lang. Masaya sa ngayon ang anak mo, pero mararamdaman din niya ang kagustuhang makilala ang kanyang ama. Sinasabi ko lang ito dahil lumaki rin ako na walang ama, sagot ni Marco. Nang matapos si Celeste sa kanyang ginagawa, tumingin siya kay Marco nang nakangiti. Oo na po, pero masaya ang anak ko. Hindi ko naman pagbabawalan na makilala niya ang kanyang ama, pero ang hanapin pa siya. Iyan ang hindi ko gagawin. O siya, ikaw ang bahala. Aalis na muna ako at ikaw na ang bahala sa hasyenda. Ang silid ng pinsan ko ha. Lagyan mo rin ng makapal na kurtina dahil malambingin ng isang yun, takot sa araw. Ani pa nito bago ito tuluyang nagpaalam at umalis. Para siyang isang duwende na nagtatago sa dilim. Madaling araw pa lang, sinigurado na ni Celeste na malinis ang buong mansyon, lalo na ang silid na gagamitin ng binata. Maging ang almusal na ihahanda niya ay maayos na rin. Ang sabi sa kanya ng kaibigan na si Marco na maya-maya lamang ay darating na ang pinsan niya. Sa loob ng halos 5 taon na pagiging kasambahay at nanay niya sa pamilya, ngayon lamang niya makikilala ang isa pang parte ng pamilya ng amo. Ang tanging kilala lamang niya ay si Sir Lucas, Marco, at Isabella. Sila lamang ang tanging tumulong sa kanya noong mga panahong hirap na hirap siya sa buhay. Para siyang isang ibong lumilipad patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Nagbalik si Celeste sa kanyang sarili nang marinig niya ang ugong ng sasakyan. Inayos muna niya ang buhok na nag-ulo. Pinunasan ng kamay na basa gamit ang suot na kamiseta at saka na sinalubong ang binata. Subalit napatigil siya nang makita kung sino nga ba ang lalaking lumabas ng sasakyan. Natuod siya dahil kilala niya ang lalaking ito, at hindi siya nagkakamali. Ang gwapong mukha nito, lalo na ang tato nito sa gilid ng kanyang leeg. Ito ang lalaking nakasiping niya noon. Nagtama pa ang mga mata nila, pero pinilit ni Celeste na kumalma at umakto ng natural. Para siyang isang pusa na nakakita ng daga. Hello sir, ako po si Celeste, ang kasalukuyang kasambahay ng mansyon. Nakayuko siya nang sabihin ang mga salitang iyon dahil natatakot siya na baka makilala siya nito. Para siyang isang anghel na nagtatago ng kanyang pakpak. Is that so? Pasensya na sa pag-aabala ko. Pero nakahanda na ba ang silid na gagamitin ko? Tanong ni Adrian. Opo sir, nandyan ba si Marco? Saka may nakahanda na bang almusal? I'm sorry for the inconvenience dahil hindi pa kasi ako nakapag-almusal tanong ni Adrian. Luto na po sir at nasa dining area po ang pagkain, sagot ni Celeste. Takot ka ba sa akin? Kusang tumaas ang ulo niya upang tignan ng binata, ngunit muli na naman siyang nagbaba ng tingin dahil hindi niya makaya ang tibok ng kanyang puso. Para siyang isang kandila na natutunaw dahil sa init. I won't eat you, so huwag kang matakot sa akin. Hindi naman po sir. Hindi po kasi ako sanay na tumingin sa mga amo ko, palusot niya. Is that so? Oo po. Dinig pa niya ang pagbuntong hininga ng binata, pero wala na siyang lakas ng loob upang tingnan pa ito. Nice to meet you, Celeste. Ani pa nito saka na pumasok sa mansyon dala ang 2 malita. Para siyang isang leon na pumapasok sa kanyang teritoryo. Napahawak pa si Celeste sa kanyang dibdib dahil sa kabang nararamdaman niya, lalo na nang makita niya ang anak na pupungas pangas na lumabas ng kanilang silid. Nanay ko, bakit ka lumabas agad ng silid? Dapat nagpahinga ka muna dahil gigisingan naman kita maya-maya. May bago po tayong bisita. May kasama po siyang batang makakalaro ko, inosenteng tanong pa nito, pero umiling lamang si Celeste. Para siyang isang ibong nakakulong sa kanyang hawla. Wala anak, pumasok ka na sa silid natin dahil maaga pa. Hinalikan pa ng dalaga ang uluhan ng anak saka na ito naglakad paalis. Sinipat niya ang daang dinaanan ng binata. Para siyang isang multo na sinusundan ang kanyang biktima. Hindi siya makapaniwala dahil ang lalaking nakabuntis sa kanya ay anak pala ng amo niya. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana o sadyang hindi niya matatakasan ang katotohanan? Diyos ko, sana po hindi niyo kunin ang anak ko kapag nalaman niya na may nabuo ng gabing yun, mahinang dasal niya na sana ay pakinggan ng Panginoon. 1 oras lamang ang pamamalagi ng lalaki sa loob ng silid niya nang lumabas na ito suot ang preskong damit na mas lalong nagpagwapo.
Muntik na ngang mabitawan ni Celeste ang tanga na termos. Good morning, Celeste, bati pa nito sa kanya. Good morning po, sir, bati niya pabalik matapos ay lapag ang tasa ng kape. Skip the format. Tawagin mo ako sa pangalan na Adrian, pero sir hindi po pwede dahil amo ko po kayo. And I don't see anything wrong with calling your boss by his or her name. Isa pa hindi ka empleyado dito dahil parte ka ng pamilya. May kirot ng saya sa puso ni Celeste na sinabi iyon ng binata. Kahit papaano ay nawala ang mga agam-agam niya para sa binata dahil mukha naman itong mabuting lalaki. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, pwede mo akong sabayan po. At hindi na po kasi mamaya pa ang almusal namin. Hindi po ako pwedeng sumabay sa inyo. Sinong nagsabi ng kalokohan na yan? Natameme pa si Celeste nang makita ang inis sa mukha ng lalaki. Ah, ang ibig ko pong sabihin, hindi pa po kami gutom. Kadalasan po, mamaya pa po kami kakain. Kami, may iba pa ba tayong kasama dito? Pinagpawisan naman ngayon si Celeste. Bakit nga ba niya nakalimutan na hindi pa pala nito kilala ang anak? Opo, kasama ko po ang anak ko, nanay ko. Sakto naman ang paglabas ng anak niya kaya naman sa bata pumukaw ang tingin ni Adrian. Maging ang anak niya ay napatigil nang makita ang lalaki. Kinabahan si Celeste dahil baka nakilala nito ang bata, pero nagulat siya nang ngumiti ito ng malapad. He's cute, Hisan, oo, nanay ko, sabay pang sabi ng dalawa. Hindi tuloy napigilan ni Celeste ang mapangiwi. How old are you, kiddo? 5 po, pinakita pa ng anak ang 5 daliri sa binata. We have the same eyes po, Pogi, wala sa loob pang sabi ng anak niya kaya naman mabilis niya itong nilapitan. Anak naman, ano bang sinasabi mo kay sir? Amo siya ni nanay kaya magbigay ka ng respeto. Okay, huwag ka ng maraming sinasabi. Hindi ba papasok ka sa school ni Teacher Merem mo? Kunin mo na ang mga mangga sa kusina, aniya pa. Pero nanay ko, bakit po pareho kami ng ace ni Kuyang Pogi? Bakit si nanay kapareho mo ng buhok? Normal yan, anak. Kaya sige na, umalis ka na at baka malate ka na naman. Nakangusong napilitan ng anak na sumunod sa kanya pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Celeste ang pagsipat ng anak sa lalaki. Maging ang amo niya ay hindi maalis ang tingin sa bata. Nasaan ang daddy niya? Dito ba siya nagtatrabaho? Ang swerte niya sa anak mo dahil napakabibo niya, nakangiting sabi ng lalaki. Ah, ang totoo, sir, nabuntis po ako nang hindi sinasadya. Wala po akong asawa, naiilang pang sabi niya dahil ayaw niyang magsinungaling. Oh, I'm sorry. Okay lang po, sir. Enjoy your breakfast po at magtatrabaho na po ako. Excuse me po, palom niya pa kaya naman naglakad na siya paalis. Ayaw niyang tumagal na kasama sa paligid ang lalaki dahil nagwawala ang puso niya. Mas mabuti nang iwasan niya ang lalaki para sa ikabubuti ng buhay nila. 1 linggo ang lumipas simula nang makasama ng mag-ina ang binatang si Adrian. Isa lamang ang napapansin ni Celeste sa dalawa na mas lalong nagiging malapit ang mga ito, palagi nang magkasama ang mga ito lalo na sa paglalaro sa hardin. Masaya ang puso ni Celeste dahil kahit papaano ay nagiging masaya ang anak niya kahit na siya lamang ang tanging nakakaalam ng totoo. Anak, halikan na muna kayo sa silong at magpahinga. Pagod na si sir sa paghahabulan niyo lalo na tirik ang araw. Sandali po, inay. Malapit na po akong mahabol ni Papa Adrian. Napatigil sa pagsasali ng buko juice si Celeste nang marinig ang sinabi ng anak. Papa Adrian, anak naman, nakakahiya kay sir. Pero sabi kasi niya, nanay ko, natawagin ko siyang Papa Adrian. Hindi pa po, Papa Adrian, inosente ang pagkakasabi ng anak kaya naman mas lalo lamang nakukonsensya si Celeste. Ngayon niya nakikita ang sinasabi ng kaibigan na si Marco tungkol sa anak, kitang-kita niya ang kasabikan ng anak na magkaroon ng ama kaya naman wala siyang lakas ng loob upang pigilan ang mga ito. Pero anak, nakakahiya kasi. It's okay, Celeste. Ako naman ang nagsabi sa kanya na pwede niya akong ituring na ama dahil wala naman akong pamilya and I hope na magkaroon ako ng anak na katulad niya. Pamaling pa ang mga mata ng binata sa anak, malambing at puno ng kasabikan din ang makikita sa mga mata niya. Hindi na lamang nagsalita si Celeste at hinayaan ang dalawa, tahimik lamang siya habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan niya. Pakiramdam kasi niya pinagkakait niya ang anak sa ama nito at pinagkakait niya ang ama sa anak niya.
Celeste, napakislat pa si Celeste nang maramdaman ang malambot na kamay ni Adrian. Yes po. Pasensya na po. Nagulat lang ako. Aniya kahit na ang totoo ay may kuryente na damaloy sa hinawakan ng lalaki. Ang lalim kasi ng iniisip mo at paminsan-minsan nangungunot ang kilay mo. Tungkol ba to sa pagtawag sa akin ng papa, ng anak mo? Pasensya ka na kung hindi ko muna pinaalam bago ako nagdesisyon. Kung hindi naman okay sa'yo, pwede naman na hindi na ako tawagin na papa, ni Nathan. Hala, hindi naman po, Sir Adrian natatanga ang ani ni Celeste. Napapansin ko na sir, pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi ba ang sabi ko, tawagin mo ako sa pangalan ko? Sorry, sir. Adrian, much better nga pala. Pwede ko bang hiramin ang anak natin? Gusto ko sanang magtungo sa bayan bukas at gusto ko siyang ipasyal. Muling natunganga si Celeste dahil sa sinabi nito na, anak natin. Pakiramdam niya ay may humaplos sa puso niya, gusto niyang maiyak sa saya. Oo naman, pwede mong isama ang anak natin, mahinang sambit niya na tanging siya lamang ang nakarinig. Muling naglaro ang dalawa sa initan. Naroon siya sa lilim ng puno ng mangga, pinapanood ang dalawa na para bang isa silang masayang pamilya. Maaari ko bang aminin lamang niya ang totoo? Maaari kong magkakaroon lamang siya ng lakas ng loob na sabihin sa binata ang nangyari sa nakaraan. Sumapit ang gabi at masayang pumasok ng silid si Adrian. Masakit man ang buong katawan sa pakikipaglaro sa bata, inaamin niya na masaya siya. Mayroong isang bagay na hindi niya maipaliwanag pero magaan ang loob niya sa bata. Inunat pa ni Adrian ang kanyang mga kamay sa ere upang mawala ang kirot ng likuran nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Ang kaibigan na si Vincent ang tumatawag sa kanya. Yes, bungad niya sa kaibigan. Nandito ako sa may kanto. Baka naman gusto mo akong sunduin. Kanina pa ako dito dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. What? Anong ginagawa mo dyan? Tsaka sinong nagsabi na pumunta ka dito? Malamang si Alberta. Hindi ako sinabay ng walang hiyang yun kaya naman sunduin mo na ako dito dahil nilalamig na ako, sabay putol ng linya. Makirat man ang likuran ni Adrian ay wala siyang nagawa kundi ang sunduin ang kaibigan. Kinuha pa niya ang susi saka lumabas ng silid. Naabutan pa niya si Celeste na may dalang bayong at papalabas ng mansyon. Saan ka pupunta? Adrian, ginulat mo naman ako. Pupunta sana ako sa may kanto para manghingi ng kamoteng kahoy sa kaibigan ko. Ikaw, bakit lumabas ka pa? Gabi na. Hindi ba dapat ikaw ang nagtatanong ko niyan? Gabi na kasi sa gabi lang umuwi yung kaibigan ko kaya ngayon niya ako sinabihan na pumunta doon. Hindi maintindihan ni Adrian pero naiinis siya ngayon dahil sa pagiging pabaya nito. Hindi porket na pag-aari nila ang sakahan at taniman dito ay ligtas na ang paglabas sa gabi. May problema ba? Mukha kasing galit ka. Hindi naman. Sumabay ka na sa akin dahil may sisanduan din ako sa may kanto papasok ng asyenda, aniya. Hindi naman nagsalita ang babae at sumunod lamang ito sa kanya. Inaamin ni Adrian na unang kita niya pa lang sa babae, nakaramdam siya ng kakaiba. Pakiramdam kasi niya ay kilala niya ito. Lahat ng ginagawa ng babae, ang pagsasalita nito ay kakaiba ang dala sa kanya. Tahimik lamang sila sa loob ng sasakyan hanggang sa makita na ni Adrian ang kaibigan na nakaupo sa waiting shed. Kumaway pa ito at mabilis na lumapit subalit nang makita nito si Celeste ay naging panunuya ang tingin ng kaibigan. Alam ko nasa isip mo kung ano man yan. Alisin mo bago kita iwanan dito. CHW. Wala naman akong ibig sabihin pero hati ng kasama mo kahit naman ang kung manamit. Shut up at pumasok ka sa loob ng sasakyan. Huwag mong hintayin na ako pang kumaladkad sa'yo, malamig na sabi ni Adrian. Ang init talaga ng ulo mo. Kung hindi lang kita na-miss hindi naman kita susundan dito kundi lang talaga kay Alberta. Hindi ako tatango dito. Bakit ka ba nagpunta dito? Wala namang nagsabi na tumungo ka dito. Ikaw nga ang iniwan ko sa kumpanya tapos susundan mo ako dito. Deserve ko rin ang bakasyon, Smith. Huwag kang masyadong gold dahil matagal na rin akong nagtatrabaho saka parating na ang kuya mo kaya siya na ang bahala dun, sagot naman nito. Umayos na sila ng tayo at itinikom ni Vincent ang bibig nang makita na pa-rating na ang babae. Ngumiti na lamang siya at saka hindi na nagsalita pa dahil sa sama ng tingin na ipinukol sa kanya ng kaibigan.
Subalit sa kanilang biyahe, isang palaisipan sa isipan ni Vincent ang itsura ng babae. Pamilyar kasi ang itsura nito, para bang nakita na niya hindi lang maalala kung saan. Subalit ang mukha nito ay nakita na niya. Nagkita na ba tayo noon, miss? Pamilyar kasi ang mukha mo sa akin, biglang sabi niya kaya naman nagulat si Celeste at mabilis na lumayo. Hindi dahil ngayon lang kita nakita, turan naman ni Celeste saka umiwas ng tingin. Nagulat siya sa sinabi nito dahil maliban sa trabaho at ng isang beses na nagtungo siya sa bar, iyon lang naman ang araw na nakipaghalikan sa ibang tao kaya naman baka nakita na siya nito ngunit saan. You're spouting nonsense again, Vincent. Gusto mo talaga na pabalaykan kita ng Manila, naiinis pa ang sabi ni Adrian na makita kung gaano kalapit ang mukha ng kaibigan sa babae. Bigla na lamang nag-init ang ulo niya kundi lamang siya nagpigil baka nasuntok na niya ang kaibigan. Come on. Natatandaan talaga kita. Nakita ko na yung mukha mo. Hindi ko lang alam kung saan pero sigurado ako nagkakilala na tayo. Pwede rin na nagkasalubong kasi hindi ako basta-basta nakakalimot. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kung nakita mo man ako noon, baka nga, sabi pa ni Celeste at siya ka na nag-ayos ng upo sa sasakyan. Aha, sigaw nito sinasabayan pa ng malakas na palakpak. Alam ko na kung saan kita nakita. Ikaw yung tigre sa bar noon di ba 5 years ago? Ako yung namali ng pasok ng banyo dahil hindi ko na matiis, sabi nito. Nangunot ang kilay ni Celeste dahil wala siyang maalala. Sige, isipin mo dahil hindi ako nagkakamali. Ikaw yung babae na yun, yung pinagbabato ako ng gamit kasi akala mo sinisilipan kita. Ang kaninang kunot na kilay ni Celeste ay unti-unting nang laki nang maalala niya na ito nga ang lalaking impokrita na nakaaway niya. Ikaw yun. Akalain mo nga naman at bilog ang mundo di ba? Hindi ko alam na magkakilala kayo ni Adrian. Akalain mo nga naman at bilog ang mundo, sabi pa ni Vincent. Nasa bar ka 5 years ago, singit pa ni Adrian. Ilang beses na naman napalunok si Celeste dahil hindi niya alam kung sasagutin niya ba ito o ano. Oh, oo. Kasi, sinama ako ng kaibigan ko ng gabing yun. Sa anong dahilan, tanong na naman ni Adrian kaya naman hindi na nag-isip ng maayos na palusot. Kasi broken-hearted yung kaibigan ko ng gabing yun, aniya na hindi na pinag-iisipan pa. Hindi na muling nagsalita ang mga ito hanggang sa makauwi na ng mansyon si Adrian na pumasok na sa silid niya habang si Vincent na tinulungan pa ni Celeste upang makarating sa silid nito. Dito ang magiging silid mo at kapag kailangan mo ng tulong o may problema, tawagin mo lang ako. Sabi pa niya at akma nang aalis nang pigilan siya ng binata. Ikaw yun di ba? Ang alin? Ang tanong pa ni Celeste dahil naguguluhan na siya sa inaakto nito. Yung babae sa bar at yung kausap ni Adrian ng gabing yun. Hindi ako nagkakamali dahil kahit madilim yung lugar na yun, alam ko na ikaw yun. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na may nakakaalam pa bukod sa kanya. Anong ako? Wala akong alam sa sinasabi mo, aniya dahil hindi pa niya kayang sabihin sa binata ang totoo. Pero sigurado ako na ikaw yun. Alam mo ba na matagal ka nang hinahanap ni Adrian, 5 taon na kaya naman mas maganda kung natagpuan ka na niya. Hinahanap niya ako. Bakit? Kusa na lamang lumabas sa bibig ni Celeste. Huli na nang mapagtanto niya na ang sinabi kaya naman gumisin ng nakakaloko ang lalaki. So tama ako di ba na ikaw yung babaeng yun? So alam na pala ni Adrian. Hindi ako makapaniwala na liit pala ng mundo. Hindi naman. O siya, congratulations kung nakilala nyo na ang isa't isa. Magpapahinga na ako dahil pagod na ako. Hinayaan na lamang ni Celeste ang binata. Saka na lamang niya iisipin ang tungkol sa bagay na iyon. Sa ngayon kailangan na rin niyang magpahinga subalit hindi niya itatanggi na sumaya ang puso niya sa nalaman niya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para aminin sa binata na siya ang babaeng iyon at nagkaroon sila ng anak. Mukhang pumapabor sa kanyang panahon. Kinabukasan, maagang nagising si Celeste upang ipaghanda ng almusal ang dalawa. Good morning, Celeste, bati pa sa kanya ni Vincent subalit nang lingunin niya ito ay bigla na lamang siyang nagtitili. Nasaan? Nasaan ang magnanakaw? Nasaan? Pagpapanik pa ni Vincent saka kinuha ang Wallace Tambo upang maging armas. Bakit ka lumabas ng nakaganyan? Nasaan ang magnanakaw? Bakit ka ba tumitili ang aga-aga ha? Inis pa ang sabi ni Vincent at saka nagkamot ng harapan.
Napanganga na lamang si Celeste sa ginawa nito kaya binato niya ng kung anumang nahawakan. Hoy grabe ka ah, ang aga mo naman manakit. Bakit ka ba nagustuhan ng kaibigan ko ha? Inis itong sabi na kahubad lamang ang binata at ang tanging suot ay ang boxer na may print na SpongeBob. Magdamit ka doon. Hindi mo ba alam na may bata ang ginagawa mo? Huwag ka dapat naglalakad ng ganyan lang suot. Bakit naman? Ang ganda ng katawan ko kaya dapat lang ibalandra. Pero maiba tayo, nasaan si Adrian? Pinuntahan ko siya sa kwarto niya at wala na siya doon, sabi pa ni Vincent sa kanan ni Celeste, na nilantakan ng almusal na hinanda ni Celeste. Hinatid niya ang anak ko. Nabuga naman ni Vincent ang iniinom na kape dahil sa pagkasamid. Dahan-dahan lang kasi ang pagkain, hindi ka naman mauubusan eh. Inis pang sabi ni Celeste. May anak kayo. Anak ko lang. Sinong ama? Bakit mo gustong malaman? Kumain ka na lang dyan at wala nang maraming sinasabi pa. Pwede. Hindi sila ang ama ng bata. Sisigat na sana si Celeste pero pinanlamigan pa silang dalawa nang makita sila sa harapan nila. Anong hindi ako ang ama? Ang aga-aga, nagchichismisan na kayo ah. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Nathan daw, tinuturing kanyang ama, pagsisinungalin niya sa kakinurot sa tagiliran si Vincent upang hindi magsalita. Is that so? Bakit ganyan ang itsura niyo? May hindi ba ako alam? Pwede niyo naman sabihin sa akin, ani pa nito saka umupo sa harapan nila at nagsimulang kumain. Wala naman yan, napag-usapan namin. Vincent, pwede ba tayong mag-usap sandali? May itatanong kasi ako, ani pa. Kumakain ako, reklamo pa nito pero sumama na rin ito dahil wala na siyang nagawa pa nang hilahin siya ni Celeste. Pwede bang ilihim mo muna yung tungkol sa bata? So, tama nga ako na anak siya ni Adrian. Bakit hindi mo pa sinasabi sa kanya? Hindi mo ba alam na ang tagal ka na niyang hinahanap? Anong plano mo? Sasabihin ko naman pero hindi pa sa ngayon kasi hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Gusto mo ba na ako na ang magsabi sa kanya? Hindi mo pinapatagal mo pa ng ganito. Ako ang magsasabi, pwede ba? Hayaan mo akong magsabi sa kanya. Nawala ang lahat ng antok at pagod kay Vincent dahil sa nagiging usapan nila ng babae. Kahit labag sa loob niya ay pumayag siya dahil wala rin siyang karapatan na pangunahan ang dalawa. Sabihin mo sa kanya ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Sana alam mo na 5 taon na siyang pinaghanap ka, ani pa niya bago niya iniwan ang babae sa hallway. Bumalik siya sa hapagkainan na parang walang nangyari kahit naramdaman niya ang mga tinging ipinupukol sa kanya ni Adrian. Alam ko ang nasa isip mo at wala akong ginawang masama. May tinanong lang siya sa akin. Ano? Talaga ba kailangan na kayong dalawa lang? Amoy na amoy ni Vincent ang selos sa lalaki. Kung gusto mo na siya, bakit hindi mo pa aminin? Hindi. Ang pinapatay mo ako sa isipan mo. Hindi ko siya type. Stop talking nonsense dahil yan naman talaga ang gagawin ko, sabi ni Adrian at pinagpatuloy ang pagkain. Hindi na sila nag-usap pa at kumain na lang ng tahimik. Bakasyon ng pinunta ni Vincent sa probinsya at hindi sakit ng ulo sa dalawang ito. Hahayaan na lamang niya ang mga ito. Tutal, hindi na rin sila mga bata. 1 buwan ang lumipas at hindi na namalayan ni Adrian na masyado na siyang tumatagal sa hasyenda. Narito na rin ang kanyang ina at ang nakakatandang kapatid. 2 linggo na rin nang aminin niya kay Celeste ang nararamdaman, 3 linggo na yang nililigawan ng babae at hindi ito madali sa kanya. Hindi niya ang lamang tamang panliligaw kaya naman nanghihingi siya ngayon ng payo sa kanyang ina. Leave me alone, Adrian. Kara-rating ko lang galing sa mahabang biyahe. Baka naman pwedeng bukas na lang, naiinis na sa kanya na sabi ng ina. Ma'am, bigyan mo lang ako ng payo. Paano ka napasagot ni Daddy? Kailangan kong mapasagot si Celeste. Alam mo ba na 3 linggo na niya kung hindi pinapansin, tumaas pa ang kilay ng ina niya nang sabihin iyon. Kasalanan mo. Palagi mo ba naman siyang pain-peste, talagang iiwasan ka niyan. Lumayas ka muna sa harap ko, anak, utang na loob. Doon ka sa kuya mo at sa kanya ka humingi ng payo, pantaboy ng kanyang ina. Labag man sa kanyang kalooban ay pinili ni Adrian na magtungo sa kapatid na si Lucas. Dan, tawag pa niya sa kapatid pero hindi siya pinansin. Kung magpapatulong ka sa akin kung paano mo mapapasagot ang nanay ng anak ko, better luck next time. Hindi yan tulad ng mga naging babae mo na easy to get. Lucas, pwede bang huwag mong hinahayaang napapagod siya sa pagbabantay ng anak mo? May kamay ka naman di ba?
Bakit hindi ikaw mag-alaga sa anak mo? What the hell, hindi pa makapaniwala si Lucas sa sinabi ng kapatid. What? Totoo naman halos wala na siyang time sa akin kasi lagi niyang binabantayan ang anak mo. Nasaan ba kasi ang asawa mo at bakit hindi siya mag-alaga? Sabi pa ni Adrian na may halong irita. Kapal ng mukha mo, Adrian. Lumabas ka nga sa opisina ko at huwag kang babalik. Sana hindi ka sagutin ni Celeste. Mabilis pang umilag si Adrian nang subukan siyang batuhin ng folder. Ang haba na ng nguso ni Adrian. Sa loob ng isang linggong naging busy ang dalaga sa pag-aalaga ng bata, hindi na niya ito nakikita madalas at nakakasama kaya naman hanggang sulyap lamang siya sa tuwing nasa hardin nito. Papa, bakit ka pusad? Tanong pa ng bata sa kanya. Ang anak ni Celeste, lumuhad pa siya upang mapantayan ng bata. Paano ang mama mo? Hindi ako pinapansin, Frey po. Gusto niyo po kausapin ko nanay ko para malaman po natin kung bakit hindi kanya pinapansin. Kaya mo ba, anak? Opo, tanga na akong tanga pero baliw na siya sa babae. Nakita pa nila ang babae sa hardin, bitbit ang anak ni Lucas, nilalaro niya ito na para bang siya ang tunay na ina. Naisip tuloy ni Adrian kung magiging ganito rin ba kasaya ang babae sa magiging anak nila. Hindi niya napigilan ang kabahan dahil sa galit. Nanay ko, sigaw pa ni Nathan kaya naman naaga nito ang atensyon ng ina. Nang makita siya ay mabilis naman nag-iwas ng tingin. Oh, anak, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba makikipaglaro ka kay Kiko? Kasi po, nanay ko, si Papa Adrian nagtatampo dahil hindi mo po pinapansin, walang preno ang bibig ng bata kaya naman nasamid ang dalawa. Anak, huwag naman diretso ang pagkakasabi kasi Why po? Papa, hindi po ba mahal mo si nanay kaya po nagtatampo ka? Inosente pa ang tanong ng bata kaya naman sinagot ito ni Adrian nang hindi napuputol ang tingin niya sa babae. Oo, anak, miss na miss ko na nanay mo. Pinamulahan naman ng mukha si Celeste dahil sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mo dyan, Adrian? Namumulang sabi ni Celeste. Ilang araw na kasi siyang umiiwas sa binata dahil na rin sa ginagawa nitong panliligaw sa kanya. Nagulat na lamang si Celeste nang umamin sa kanya ang binata. Nung una ay hindi mapaniwalaan ni Celeste dahil masyadong mabilis ang lahat subalit dahil may nararamdaman na rin siya sa binata, pinayagan niya ito sa panliligaw. Bakit? Totoo naman ilang araw mo na ako iniiwasan. Dahil ba sa pag-amin ko sa'yo na mahal kita? Pero totoong nararamdaman ko kaya handa akong patunayan ng sarili ko para lang paniwalaan mo na totoo ang lahat ng pinapakita ko. Alam ko naman yun, Adrian, nabigla lang talaga ako kaya pasensya ka na kung umiiwas ako. Nagulat pa si Lucas na nakatingin sa dalawa mula sa teresa ng mansyon nang kunin ng hayop na kapatid ang anak at ilagay ito sa stroller. Agaran siyang lumabas ng mansyon upang kunin ang anak. Hindi na paglagyan ng inis ni Lucas sa kanyang nakababatang kapatid. Hayop ka talaga, Adrian. Makita mo pag ikaw talaga ang nagkaanak, ganito rin ang gagawin ko. Naiinis pa ang sabi ni Lucas bago niya iniwan ang dalawa. Pinamulahan naman ng mukha si Celeste sa ginawa ng lalaki. Ang trabaho niya ay alaga ng bata at hindi ang makipaglandian. What? Hayaan mo siya, anak niya naman yun. Bakit kailangan mong alagaan? Alagaan mo ang magiging anak natin. Biro pa niya kaya naman mas lalong nanlaki ang mata ni Celeste. Siraulo ka ba kung ano-anong sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo na nagtatrabaho ako dito at hindi ako basta-basta lang na babaeng nililigawan mo. Narito ako para gawin ang trabaho ko at hindi para makipaglandian. So paano kung alisin ako sa trabaho di akong kukuha sa'yo para ako ang alagaan mo? Mahirap ba yun? Mabuti pa pumasok ka sa loob ng mansyon at magpahinga dahil bukas na bukas din may pupuntahan tayo. Saan naman? Ang tanong ni Celeste sa lalaki subalit hindi siya sasagutin ng binata. Ay tinitigan siya ng makahulugan, may panunuya sa mga tingin nito habang nakausli ang nakakalokong ngisi. Hindi maipaliwanag ni Celeste ang nararamdaman habang nakatingin sa binata, mukha kasi itong hindi gagawa ng maganda at may naiisip na kalokohan. Hey, are you thinking bad right now? Iniisip mo ba na hindi ako gagawa ng maganda ha? Hindi ikaw kaya nakaisip niyan. O siya at ako'y aalis na muna dahil may kailangan pa akong tapusin na trabaho sa kusina. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako agad. Teka, love, di pa tayo tapos mag-usap, reklamo ni Adrian bago siya iniwan ng babae kasama ang bata.
Hindi na naman niya napigilan ang pag-usal ng Mithi habang pinapanood ang dalawa. Tapos na at bumalik ka na sa loob at tapusin ang mga gawain mo. Natatawang sabi ni Celeste sa kanan nito. Tuluyang iniwan ng binata. Pagpasok ni Celeste sa loob ng mansyon, nakita niya si Vincent na masama ang tingin sa kanya. Oo, hindi pa umalis ang lalaki dahil narito pa rin si Adrian. Ang dalawa ay magkasama sa trabaho kaya naman kung pababalik ang isa ay hindi rin babalik ang isa pa. Nakakatuwa man pero nakakainis din minsan para kay Celeste dahil pine-peste rin siya nito lalo na ang tungkol sa katotohanan na itinatago niya. Anak, pwede bang pumunta ka muna sa silid natin? Mag-uusap lang kami ni Vincent. Okay. Ani pa. Okay po, nanay ko, bibong sabi ng anak. Saka na nagtungo sa silid. Sinipat muna ni Celeste ang paligid kung nakasunod ba si Adrian bago niya hinarap ang kaibigan. Bakit? Ba't ganyan ka makatingin? May problema ba? Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan ka lang? Alam mo kung bakit ako ganito pero bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin mapagtanto? Isang buwan at mahigit na kami dito sa asyenda tapos nililigawan ka na rin ng kaibigan ko pero hanggang ngayon hindi mo pa rin maamin sa kaibigan ko na ikaw ang babae ng gabing yun. Hindi naman sa ganun, naghahanap lang ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo, muntik na niyang makalimutan ang tungkol sa bagay na ito dahil nagiging maayos ang relasyon nila ni Adrian, humahanap lamang siya ng pagkakataon na aminin sa lalaki ang totoo subalit inuunahan lamang siya ng kaba at takot. Kailan? Kapag siya na mismo ang nakaalam ng tinatago mo. Ang dami mong pagkakataong sinayang para aminin sa kanya. Look, Celeste, wala akong galit sa'yo. Okay. Tinuturing na kitang kaibigan kaya ganito ako kasi nag-aalala ako sa'yo. Imaginein mo na ang dami mong pagkakataon para aminin ng totoo pero hindi mo ginawa. Naintindihan naman kita pero hindi rin madali sa akin ta. Okay, walang madali para sa akin. Ang akin lang, aminin mo na bago pa mahuli ang lahat. Mas may intindihan ni Adrian kesa naman pinapatagal mo pa ng ganito. Huwag mong hintayin na may mangyari na hindi maganda at doon pa niya malaman ang lahat. Sabi pa ni Vincent bago niya kinuha ang cellphone na tumutunog, hindi na ito nagpaalam at basta na lamang sinagot ang tawag saka umalis. Nag-aalala namang nakatingin si Celeste sa anak niyang papalabas ngayon. Natatakot lamang siya pero tama ang lalaki na masyado na niyang pinapatagal ang lahat, kailangan na niyang masabi kay Adrian ang totoo. Kinabukasan, maagang umalis si Adrian at Celeste dahil sa date nila subalit simula pa kagabi ay hindi na alam ni Celeste kung paano nga ba aaminin sa lalaki ang totoo. May gusto ka bang kainin, puntahan, sabihin mo lang at doon tayo pupunta ah. Wala ka bang kailangang asikasuhin sa Manila? Okay lang ba na dito ka sa bayan ng ilang buwan? Bakit mo naman, natanong, sinipat pa siya ng lalaki ng mabilis lamang. Kasi nagtataka lang ako diba, nagtatrabaho ka sa malaking kumpanya. Maganda ba doon, paggawa ni Celeste ng topic kahit na gusto na niyang isingit ang tungkol sa nakaraan. Uuwi ako doon kapag sinagot mo na ako para maisama ko kayo ng bata. Alam kong mas mag-e-enjoy si Nathan doon dahil maraming pwedeng makita, sagot naman ni Adrian. Tungkol pala sa babaeng hinahanap mo 5 taon na ang nakakaraan. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Mas lalong nangunot ang kilay ni Adrian nang sabihin niya iyon. Nagsimula ng kabahan at matakot si Celeste dahil sa pinapakita nitong emosyon. Sinabi sa akin ni Vincent, I see. What about her? Nag-aalala ka ba na baka hinahanap ko pa rin siya? No. Simula nang makilala kita, nawala na sa isipan ko ang babaeng yun. I badly wanted to see her pero 5 taon na rin naman ang nakakalipas. Isa pa, ikaw na ang mahalaga sa akin ngayon. Mahabang liya ni Adrian kaya naman mas lalo lamang kinabahan si Celeste. Ganun ba? Paano kung matagal mo na pala siyang kilala? Magagalit ka ba sa kanya? What do you mean by that? You mean kung matagal na siyang nasa buhay ko tapos hindi ko pa rin alam? Yes, well, I don't know. I would definitely get mad kung sakali man dahil pinagmukha niya akong tanga, dahil sa sinabi ni Adrian, mas lalong nanlumo si Celeste. Magagalit ka sa kanya. Hindi mo man lang ba hihintayin ng paliwanag niya? Umaasa si Celeste na baka naman magkaroon pa siya ng dahilan upang aminin ngayon. No, marami siyang pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo pero hindi niya ginawa. Wait, why are you asking? Hindi mo naman iniisip na babalik ako sa kanya at siya ang pipiliin ko, diba? Hindi naman. Hey,
Look at me. Sabihin mo sa akin kapag may nagawa akong hindi mo nagustuhan ha. Ayokong mawala ang like na nararamdaman mo sa akin. Ngayon lang ako nagkaroon ng interest sa babae. I love you. I really mean it. Mas lalong naging mahirap kay Celeste na aminin ang totoo hanggang sa hinayaan na naman niya. Sinulit niya ang isang araw na kasama si Adrian. Sinulit niya ang nakakasilaw nitong ngiti lalo na ang pag-aalaga at pag-asikaso niya sa kanya. Parang ayoko pang umuwi, mahinang bulong pa ni Adrian habang nakayakap sa kanya. 7 na ng gabi at narito pa rin sila sa pampang, nakatingin sa maliwanag na buwan habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Gabi na kaya baka hinahanap na ako ng anak ko. Oo nga pala. Pero dito muna tayo at gusto kong makasama ka dahil alam kong bukas aalagaan mo na naman ang anak ng kapatid ko. Kahit hindi makita ni Celeste alam niyang nakanguso ito ngayon. Pwede naman tayong mag-usap diba pero hindi mo naman ako kailangang sundan at bantutan sa maghapon, sabi pa niya. Fine pero may gusto ka bang sabihin sa akin? Pansin ko lang sa mukha mo na para bang may gusto kang sabihin sa akin. Pwede mo naman sabihin at hindi naman ako magagalit, Adrian. Yes, at saka mas hinigpitan ang yakap nito sa babae. Paano kung may tinatago ako? Sa'yo, magagalit ka ba? Paano kung may isang bagay pala ako na hindi sinasabi? No, bakit naman ako magagalit pero diba, sinabi mo na magagalit ka. Yes pero hindi ka kasali. I always try to understand you first bago ako magalit sa'yo kaya huwag kang matakot na magsabi sa akin kung may bumabagabag dyan sa loob mo. Hindi naman, ang totoo niyan gusto ko sanang sabihin sa'yo ang tungkol sa babae, napalunok pa si Celeste dahil ito na ang pagkakataon para masabi niya. Oo, yung babaeng nakilala mo 5 taon na ang nakakaraan, ang totoo, tumunog ng napakalakas ang cellphone ni Adrian kaya naman hindi na nasabi ni Celeste ang dapat sasabihin. Ano nga ulit yun? Tungkol sa babae nung sagutin mo na kaya, kanina pa tunog ng tunog utos ni Celeste. Sinunod naman siya ni Adrian at sinagot ang tawag pero ang kaninang kalmanteng mukha nito ay biglang nawala, gulat at galak na nagbigay ng matinding takot kay Celeste. Are you sure na nahanap nyo na siya? Hindi to biro ngayon as in nahanap nyo na. No, bukas na bukas lang pupunta ako dyan. Huwag nyo nga hayaan na makaalis siya, saka na pinatay ni Adrian ang tawag. Ah, anong meron? Sino ang nahanap na? Nauutal pa niyang tanong dahil hindi niya gusto ang naiisip. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap, natagpuan na. I'm so excited to meet her dahil marami akong katanungan na gusto kong masagot niya. Hindi na itanggi ni Adrian ang galak habang si Celeste ay nanginginig naman sa takot. Nahanap na siya? Paano? I don't know pero gusto ko siyang makilala kahit isang beses lang. Gusto ko lang siyang makita. Paano ako? Hey, I'm sorry. Baka naman iba ang maisip mo. I don't like her. Okay, ikaw na ang mahal ko pero gusto ko lang siyang makilala. 5 years ko siyang pinahanap kaya gusto ko lang siyang makausap. Usap lang, nothing more. Please trust me. Nanaig ang matinding katahimikan sa pagitan nila. Hindi na nga halos may galaw ni Celeste ang labi upang magsalita at aminin na siya ang babaeng iyon kung kitang-kita niya kung paano nagbago ang mood ni Adrian. Gusto ko nang umuwi, Adrian, puno ng sakit na sabi niya sa binata. Alright, mas nasaktan pa siya sa tipid na sabi nito hanggang sa makauwi sila ng mansyon ay hindi na sila nakibuan pa. Ramdam ni Adrian ang pagbabago sa ugali ni Celeste kaya naman hindi na rin niya pinilit. Madaling araw pa lang nang umalis si Adrian patungong Manila. Hindi na niya ito pinaalam pa sa mga kasama sa bahay dahil nais niyang makausap ang babae 5 taon na ang nakakalipas. Mabilis lamang ang naging biyahe niya at nakarating siya agad sa kumpanya. Naabutan pa niya si Marco ang pinsan niyang aligagang lumabas ng elevator, nagkabungguan pa sila nito. Adrian, mabuti naman at naisipan mo nang umuwi ng Manila. Kumusta ang bakasyon mo? Sabi pa nito subalit nilagpasan lamang niya ang pinsan dahil nagmamadali siya. Hindi na lamang nagsalita si Marco at hinayaan ang suplado niyang pinsan habang siya naman ay pumasok ng opisina at bumulaga sa kanya ang babae. Hey, kinakabahan pa niyang sabi ngunit nang humarap sa kanya ang dalaga ay wala siyang maramdamang kakaiba. Pwede bang umuwi na ako, sir? Hindi kasi ako hinahanap niyang babae. Baka kasi hinahanap na ako ng asawa ko. Ani pa nito. Hindi mo ba maalala 5 years ago sa bar, sinipat pa ni Adrian ang batang hawak nito na nasa 3 taong gulang. Sorry,
Sir, pero sa dami ng bar na napuntahan ko hindi ko na ho maalala saka hindi ko ho kayo namumukaan, baka po ibang babae ang hinahanap mo. Ani nito. Miss, look, isipin mo lang dahil gusto lang kita makilala, yun lang. Sir, hindi po talaga akong hinahanap mo. Uuwi na po ako ngayon, nasabi ko nang hindi akong babaeng yun. Naiwan si Adrian na nakatingin sa pintuan na nilabasan ng babae. Muli itong nagbukas at iniluwa naman nito si Marco. May hinahanap kang babae. Sinong babae? None of your business, aniya saka umupo sa swivel chair upang ikalma ang sarili. Baka naman pwede mong sabihin sa akin dahil may kilala ako na kapareho mo. May kaibigan ako na hinahanap din ang lalaking nakabuntis sa kanya 5 taon na ang nakakaraan nagkaroon sila ng anak, sabi ni Marco na nakakuha sa atensyon niya. What? Sino? Anong kwento? Sabihin mo sa akin. Anong kwento niyan? Sabihin mo muna sa akin kung bakit mo hinahanap ang babaeng yan. Balita ko nililigawan mo na si Celeste, di ba? Ano to? Gusto ko lang siyang makilala, that's it. Anong kalokohan yan, Adrian? Parang ang tanga sa sinasabi mo. Hindi mo man lang ba inisip na nililigawan mo ang kaibigan ko tapos hahanapin mo pa yang naka one night stand mo? Baliw ka na. Natahimik si Adrian dahil sa sinabi ng pinsan, hindi siya makapaniwala nang bigla na lamang nagising ang isip niya. Ah, ano? Hindi ka makapag-isip, di ba? Anong kalokohan? Anong dahilan kung bakit mo siya hinahanap? Mabuti pa nga't umalis na lang ako, hindi mo nararapat malaman ang totoo. Sa kabilang banda naman ay si Celeste na pinipilit na pakainin ng anak dahil nagkaroon ito ng sakit. 2 linggo na rin simula nang umuwi sila sa Manila at hinahanap ito ng anak niya, wala siyang masabing dahilan dahil maski siya ay masama ang loob sa nangyayari. Anak, sige na kumain ka na. O simula kahapon hindi ka na kumakain, paano ka gagaling niyan? Ayaw po, nanay ko hanggat hindi umuwi si Papa Adrian. Nangako po siya na maglalaro kami paggising ko. Anak, uuwi din si Papa Adrian mo kaya kumain ka na paano ka gagaling niyan? Sige nga, paano kayo makakapaglaro? Nanay ko, ang boses ng anak na nagbibigay noon ng lakas sa kanya ngunit ngayon ay nagbibigay na ng sakit. Bakit anak ko? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang kay nanay. Hindi po ba may papa po ako? Hindi nakagalaw agad si Celeste nang itanong niya ito. Oo naman anak ko, bakit po? Hindi natin siya kasama. Bakit po wala na siya ngayon dito? Anak naman, bata ka pa at hindi mo pa maintindihan sa ngayon pero mahal ka ng papa mo. Okay, sorry kasi naging duwag si nanay. Pamatak na nga ang luha ni Celeste habang pinagmamasdan ang mukha ng anak, nanginginig ang mga kamay niya habang tangga ng pinggan na may pagkain na lugaw. Sana po, nanay ko, nandito si papa para po may mag-aalaga sa'yo kasi po nanay yung mga kaibigan ko, kasama nila ang mga papa nila. Anak, sige na kumain ka na saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa papa mo. Okay, basta makikilala mo si papa mo balang araw kaya naman huwag ka nang mag-alala. Okay, sorry po nanay ko. Hindi anak, pasensya ka na kasi duwag si nanay, mahinang bulong niya at saka pinakain ng anak. Nang mapainom na niya ito ng gamot at pinatulog, lumabas na rin siya ng silid. Nagulat siya nang makita si Vincent na nakasandal sa pader habang masama ang tingin sa kanya. Vincent, kumusta na si Nathan? Di pa rin ba siya gumagaling? Hindi pa tumatawag sa akin si Adrian hanggang ngayon pero nakausap ko si Marco at sob-sob lang daw siya sa trabaho. Hindi ko naman tinatanong Vincent, malamig niya ang turan. Alam ko ang nangyayari sa anak mo ngayon, yan lang ang epekto ng pagsasawalang bahala mo kaya noon pa man sinabi ko na sa'yo na sabihin mo ng totoo pero hindi ka nakinig. Please lang, huwag muna ngayon okay? Huwag muna ngayon. Ilang beses pa ba kapag huli na ang lahat? Kung alam ko lang natagal ng ganito ako na lang sana ang nagsabi sa kanya baka masaya na ang anak mo ngayon at ang kaibigan ko, malamig na tinura ni Vincent saka na tuluyang iniwan si Celeste na lumuluha. Hinayaan niya ang dalawa at hindi siya hihingi ng depensa dahil alam niyang wala siyang ginawang masama, hindi siya nagkulang sa paalala at kung anuman ang mangyari kasalanan itong lahat ng babae. Inunat ni Adrian ang likuran niya nang matapos ang huling folder ng trabaho niya. 2 linggo na pala siyang hindi nakakauwi ng hasyenda, nahihiya siyang umuwi sa ngayon dahil na rin sa biglaan niyang pag-alis pero kailangan niyang suyuin ito dahil alam niya na nasaktan niya ito. Wala na siyang sinayang na oras pa at basta na lamang umuwi ng probinsya.
Bago siya umuwi bumili siya ng pasalubong at bukay ng bulaklak upang suyuin ang babae. Sa kanyang biyahe nakatanggap siya ng mensahe na gumunaw sa mundo niya, nanlamig ang buong katawan niya habang nagmamaneho at pakiramdam ni Adrian ay nawalan siya ng lakas dahil nalaman niya na nasa ospital ang batang si Nathan. Mabilis siyang lumabas ng kotse saka dumiretso sa loob ng ospital. Naabutan niya si Vincent na nakaupo sa waiting shed mag-isa. Anong nangyari sa bata? Bakit dinala sa ospital si Nathan? Dengue. What? Dengue. Bakit niyo hinayaang umabot sa ganyan? Hindi ba dinala ni Celeste ang bata noong mag-umpisa ng magkasakit? Naging matigas ang ulo ng anak mo kaya hindi agad nadala, nag-aantay siya sa may labasan hanggang sa uwi ka pero sira ulo ka at hindi mo man lang naisip ang maiiwan mo. Hindi itinago ng kaibigan ang galit sa kanya. Anong ibig mong sabihin inaantay niya ako? Bakit hindi niyo siya pinigilan? Inaayos ko lang ang gusot na nagawa ko kaya ngayon lang ako nangyari na ito ka na at mabuti naman at narito ka na kailangan ka mamaya ng mga doktor kaya huwag kang aalis dyan. Bigla nang nagtaka si Adrian sa sinabi ng kaibigan nasaan si Celeste. Bakit wala siya dito? Kinakausap siya ng mommy mo. Maya-maya lang lalabas na ang doktor kaya maghanda ka. Hindi nga nagkakamali si Vincent dahil lumabas nga ang doktor. Sino po ang daddy? Tara na po at kailangan na po kita kuhaan ng blood samples. Nagtataka man ay sumunod pa rin sila sa nurse. Kinuhanan siya ng sample ng nurse na labis niyang pinagtaka. Nurse, para ba to sa bata? Hindi ako ang ama niya kaya malabo na pareho kami ng blood type. Positive A dagdag po ang bata, sir. Kayo po ang tanging makakapagbigay ng dugo sa bata. Positive AB po kayo. Teka, nurse parang nagkataon lang siguro na pareho kami ng blood type. Hindi ba imposible naman hindi niyo po ba natanong ang ina ng bata? Confirm mo na lang, sir, kasi ama po kayo ng bata, sabi nito bago siya iniwan. Makalipas ang 30 minuto, lumabas si Adrian at humarap sa kaibigan. Alam mo, hindi ka dapat sa akin magalit, kundi sa babaeng yun. Kung sinabi niya sana agad, hindi aabot sa ganito. So, alam mo nga, bakit hindi mo sinabi sa akin? Vincent, dahil nakiusap sa akin si Celeste. Mabuti pa at siya na lang ang kausapin mo at huwag ako dahil wala pa akong pahinga simula nang madalas sa ospital ang anak mo. Marami pang katanungan sila sa kaibigan subalit siya naman ang dating ni Celeste na namamaga ang mata, sa likuran niya ang ina na namumula din ang mga mata. Talk to her, son. Huwag mong unahin ang init ng ulo at galit, tatanggalan kita ng mana, babala pa nito. Nagtungo sila ni Celeste sa lugar na walang masyadong tao na dumadaan. Nakatayo lamang sila doon at naghihintayan kung sino nga ba ang magsasalita. Totoo ba? Si Adrian na ang pumutok sa katahimikan. Sorry, hindi ang gusto kong marinig mula sa'yo. Ang gusto kong sagutin mo kung totoo ba na anak ko si Nathan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot lang naman ako na magalit ka sa akin, pero hindi ka natakot na pwede akong magalit ngayon. Alam mo ba kung ilang taon kitang pinahahanap tapos kasama lang pala kita? Masaya ba akong gawing tanga, Adrian? Hindi naman ganun, natakot lang ako na aminin sa'yo dahil ayaw ko natanggihan mo ang anak ko. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin na tanggihan ng anak ko kung ang tagal ko nga kayong hinahanap? Puno ng hinanakit ang boses ni Adrian. Sakit naman at konsensya ang nararamdaman ni Celeste. Hindi niya akalain na sa ganito pa niya malalaman ang lahat kung kailan ang anak niya ay nag-aagaw buhay at saka pa sasabihin sa kanya ang totoo. Alam mo naman di ba na matagal ko nang hinahanap ang babaeng yun. Gusto ko lang siyang makausap upang makilala, that's it. Kasi nandyan ka na sa buhay ko pero pinaintindi sa akin ni Albert na mali yun. Hindi ako umuuwi kasi nahihiya ako sa'yo. Bumabalik ako para sana maging maayos ang lahat tapos ito lang maabutan ko. Hindi naman sa ganun, sasabihin ko naman pero inunahan lang talaga ako ng takot. Dapat sinabi mo na sa akin, mahirap ba yun, Celeste? 5 taon. 5 taon akong noalay sa anak ko. Sorry, hindi mo naman kukunin ang anak ko di ba? Please. Sorry, natakot lang ako, hagulgol niya kay Adrian na blanco ang tingin sa kanya. Kukunin ko ang bata. Pakiramdam ni Celeste ay pinanlamigan siya ng buong katawan nang sabihin iyon ni Adrian. Nang inag ang mga kamay niya habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha niya, nagsusumamo din ang mga tingin niya kay Adrian. Adrian please, huwag mo naman gawin sa akin ang hanak ko na lang ang meron ako. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi agad.
Please huwag mo naman kunin sa akin si Nathan. Pakiramdam ni Celeste ay ikakamatay niya kapag nawala ang anak niya sa kanya, hindi ito ang ginasto niya. Gusto lamang niya na mabigyan ng maayos na buhay ang anak, hindi niya sinasadya ang nangyari. Kukunin ko ang bata, Celeste, pero kasama ka. Hindi ko hahayaan na pati ikaw ay hindi sasama sa akin. So tumahan ka na. I'm sorry kung nasaktan kita. Galit ako pero naintindihan ko. I'm sorry hindi ako nag-iisip itatama natin ngayon. Adrian naman. I know. Sorry. Gusto ko lang makita ka na umiiyak. Loko ka. Sinapak-sapak pa ni Celeste ang dibdib ng lalaki pero si Adrian ang tanging naiganti niya ay mahigpit na akap at kasiguraduhan na hindi na sila mag-iisa pa ng anak. Itatama natin ang lahat. Gusto kong mag-umpisa tayo uli. Naintindihan mo ba? Kasi kung hindi ay dadaan ko sa paraan na mas madali mong maintindihan. Simula ng araw na iyon, naayos ang gusot sa kanilang pagitan, napagpala sa mga pagkakamali nila at nangako na hindi na kailanman ito uulitin. Parang pelikula naman nang magising ang kanilang anak at malaman nito na si Adrian ang kanyang tunay na ama. Iyon na ata ang hindi malilimutan na senaryo sa buhay ni Celeste, lalo na kung paano umiyak at yamakap sa isa't isa ang mag-ama niya. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang gumaling si Nathan at ngayong araw ang labas dito sa ospital. Nanay ko, wala pa ba si Papa? Namimiss ko na po siya, nakabusangot na sabi ng anak. Anak naman, 2 oras pa lang nawawala si Papa mo, hindi ba nagpaalam naman siya na may gagawin siya? Antayin natin. Okay, pero nanay ko, hindi mo po maintindihan na namimiss ko na po siya. Namimiss ko rin ang papa mo pero nangako naman siya na babalik ulit, hindi ba? Antayin mo siya at magpahinga ka dyan dahil mamaya lang uuwi na tayo sa asyenda. Inilagay ni Celeste ang mga damit sa maliit na bag. Uuwi na sila ng anak dahil magaling na ito, isang himalang matatawag na mabilis ang recovery ng anak kaya naman mabilis nito nalabanan ng sakit. Salamat kay Adrian na naging lakas ng loob ng anak. Nanay, titira po ba si Papa sa bahay kung saan tayo? Hindi na po siya aalis. Isasama po niya tayo hindi ba kapag umalis siya, tanong ng anak kaya naman binitawan niya ang ginagawa upang balingan nito ng tingin. Anak, huwag mo isipin yan dahil hindi na tayo iiwan ni Papa mo, okay? Makakasama mo na siya habang buhay, anya. Tumahimik naman ang kanyang anak hanggang sa pumasok si Vincent. Nagtaka siya dahil ito ang sumando sa kanila pero hindi na siya nagtanong pa, dumiretso na lamang sila sa mansyon nang makauwi na subalit pagbukas ng malaking pintuan, bumungad sa kanya ang napakagandang paligid, mga bulaklak na nagkalat kung saan, mga lobo na nakakalat din sa labag lalo na ang nagpatutot sa bibig niya si Adrian na nakatayo sa gitna habang may dalang napakalaking bulaklak. Anong kalokohan na ta, Adrian? Well, gusto ko na kasing atali ang isa dyan dahil baka makawala na naman, dahan-dahan pang lumapit sa kanya. Adrian naman, maluha-luha ang bulok ni Celeste. What? Mamaya ka na umiyak dahil hindi pa ako nagsisimula, nagtawanan pa ang saksi sa kanilang proposals. Celeste Gonzalez, will you marry me? Wala nang maraming dada at gusto kong pakasalan mo. Sumimangot ang iba subalit hindi si Celeste dahil ito na ata ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay niya. Paano kung ayoko? Anak, ayaw ni nanay mo, tatanggihan yata ako, kailangan ko na ata siyang kidnapin at itago sa isla para mahalin niya ako, di ba? Opo, Papa, gawin mo po, pagsuporta pa ng bata kaya naman napuno ng tawanan ang living area. Muling tumahimik ang lahat at